Hello science fans! Lindol, bagyo, landslide. Tuwing may malalaking kaganapan katulad ng mga ito, laging ang headline, Natural Disaster Strikes Again. Pero tanong ko lang, natural nga ba talaga kung pwede naman sanang naiwasan ang pinsala? Isipin niyo to, posible naman kasi na hindi lahat ng bagyo ay magiging isang trahedya. Bakit kaya may ibang lugar na mabilis makarecover pero ang iba, totally nawawasak? Ang sagot kasi dito ay hindi lang tungkol sa kalikasan. Kasama tayo sa picture. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tawag na natural disaster ay hindi lang mali, kundi nakakasama pa sa pag-iwas natin sa susunod na trahedya? Kaya, sa discussion natin ngayon, pag-uusapan natin kung bakit may problema ba ang term na natural disaster at kung bakit kailangan nating palitan ito. Tatalakayin natin kung ano ba talaga ang nagpapapalala sa isang natural hazard para maging disaster. Paano tinatago ng term na natural disaster ang responsibilidad natin sa mga trahedyang kinakaharap natin? At ano ang mas tamang tawag at dapat gawin? Pero bago ang lahat, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik sa field ng molecular ecology. At lagi akong namamangha sa kayang gawin ng agham at teknolohiya para tulungan tayo. Teacher din ako at passion ko ang mag-inspire ng curiosity sa aking mga estudyante tungkol sa ating mundo at syempre pati sa ating kalikasan. At ang siyensya ay ang aking science communication channel kung saan masaya akong magkwento ng mga nerdy at geeky na bagay tungkol sa STEM na talaga namang nakakakilig para sa akin. Tandaan natin, ginagamit natin ang wika para maintindihan ang ating mundo. Pero minsan, nililin lang tayo ng mga salita. Kasi kapag sinabing natural disaster, parang wala na tayong magagawa tungkol dito. Para bang ang kalikasan lang ang may kasalanan. Pero ang totoo, walang natural sa mga disasters. May halong politics, history, at human decisions lahat ng mga ito. Ang pagsabog ng bulkan? Fine, natural. Ang tsunami? Sige, natural din. Pero yung disaster na part, yan ang tungkol sa kung sino ang naapektuhan, gaano karami ang namatay, at gaano katagal bago makabangon. Diyan pumapasok ang tao. Ang natural hazard ay mga event na dulot ng mga kaganapan sa ating planeta, tulad ng lindol, bagyo, o kaya baha. Pero nagiging disaster lang ito kapag naapektuhan ang mga tao, lalo na yung mga walang proteksyon. Kunwari, para siyang posporo, hindi naman yung delikado unless sinindihan na natin. Pero kung sindihan mo ito sa tuyo at madamong lugar, pwedeng mag-cause ng wildfire yan. Kaya nagkakaroon ng disaster pag pinaghalo mo ang hazard at vulnerability. Noong 19th at 20th century, naging common ang term na natural disaster, lalo na sa mga colonial narratives. Ginamit ito ng mga European countries para i-represent ang Global South, nakasama na tayo doon, bilang mga helpless, magulo at walang kayang gawin. Halimbawa, noong 1943 Bengal famine sa India, tinatayang 3 milyon ang namatay. Akala lang lahat, dulot ito sa natural crop failure. Pero sabi ng historians, pinalala ito ng British policies, gaya ng hoarding at export ng pagkain. Kaya yung tragedy na part, walang natural doon. Dulot ito ng bureaucracy, racism, at kapabayaan. Kaya kapag paulit-ulit nating sinasabi na natural disaster, parang pinagtatakpan natin ang tunay na dahilan at sinisisi ang masamang panahon. So, suriin natin kung bakit nga ba mali ang paggamit ng term na natural disaster. Una, nakakaiwas sa responsibilidad. Kapag sinabi nating natural disaster, parang wala tayong kasalanan. Pero sa totoo lang, tao rin ang nagpapapalala. Deforestation, buildings na pangit ang pagkakatayo, urban planning na parang hindi pinag-isipan, lahat yan nagpapataas ng risk. Hindi lang tayo biktima ng disasters. Madalas, parte tayo ng problema. Kaya, kapag gumuho ang isang community mula sa isang subdivision na hindi naman natin dapat pinagtayuan in the first place, at tinawag natin itong natural disaster, tinatanggalan natin ng responsibilidad ang gobyerno, ang developer, at kung sino pang mga tao na pwedeng sila rin ang may kasalanan kung bakit ito nangyari.
Tandaan, hindi rin pantay ang epekto. Kahirapan ang tunay na disaster. Kasi nga, pag nagkakaroon ng mga disasters, hindi pantay-pantay ang epekto nito sa lahat ng tao. Mas malala ang epekto sa mga nasa informal settlements, mga mahihirap, at dun sa mga nasa liblib na lugar. Minsan nga, magkatabi ang bahay natin, condo, tapos yung isa, squatters area, sa isang city. Pero magkaibang experience nila sa isang trahedyang naganap. Kita rin ito sa pandemya. Hindi natural disaster ang COVID-19. Isa itong biological hazard na naging global disaster dahil sa hindi handang health systems, sa denial ng mga leaders, at sa sobrang inequality. Kaya nga ngayon, kasama na ang mga pandemic sa disaster risk framework. At hindi dahil gawa ng tao ang virus ha, pero dahil vulnerable tayo. So, anong dapat gamitin nating term? I-update natin ang ating vocabulary at pati na rin ang worldview natin. Natural hazard ang pwede nating itawag sa mismong event. Disaster risk ang gamitin natin para pakitang pwede itong iwasan. Extreme weather event ang pwede naman nating gamitin pag gusto nating i-connect ito sa climate change. At complex disaster naman ang term para ipakitang maraming factors ang involved: political, social, at environmental. Pero ang pinaka-importante ay pag-isipan natin ang prevention, mitigation, at preparation. Kasi surprise! Alam niyo ba na ang kalikasan mismo ay pwedeng makatulong sa disaster prevention? For example, sa Iceland, ginagamit nila ang init galing sa bulkan bilang geothermal energy na nagbibigay ng electricity sa buong bayan. Ginawang solusyon ang hazard sa pamamagitan ng policies, infrastructure, at investment. Kasi kailangan nating tandaan, hindi lang tungkol sa lindol at sa bagyo ang mga disasters. Tungkol din ito sa ating mga tao, sa ating mga sistema, at sa ating mga choices. Kapag tinawag nating natural ang disaster, parang sinasabi nating wala tayong magagawa. Pero kung tatawagin natin siyang disaster risk or climate hazard, napapaalala sa atin na meron tayong magagawa. Kailangan lang natin gumawa ng tamang choices at mas magandang policies. At syempre, kailangan din natin ng mas maraming kababaihan sa STEM para mamuna sa ganitong mga solusyon. Kaya ngayong taon, gusto naming mas marami pang masuportahan na women-led research project sa tulong ng Scientia Thesis Grant 2025. Pero hindi namin ito magagawa ng mag-isa. Ang aming fundraising ay nagsimula na noong March 22 at tatagal hanggang August 1, 2025. Pwede kayong mag-donate through GCash or BDO at makikita ang details sa screen na ito. Wala kayong pang-donate? Okay lang. I-share ang aming fundraising links para mas maraming makaalam. May makikita po kayong detalye sa video description at sa social media pages namin. Tulong-tulong po tayong gawing realidad ang mas maraming research projects ng ating mga kabataang kababaihan. Anyway, next time, sa susunod mong marinig ang term na natural disasters, isipin mo, kalikasan ba talaga ang may kasalanan o tayo? Share mo naman ang iyong saloobin dito sa comment section natin.